Okay, magandang umaga ho sa inyong lahat. Ngayon po ay ganap na namang ikapito ng umaga, 7:00 ng umaga na kung saan palagi tayo nagsasama-sama, nagtitipon-tipon para sa isang maiksing pakikipagniig sa Panginoon through a 5 minutes prayer. Your 5 minutes prayer will change your life, no? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na ako ay makapagministeryo maging sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin. Naniniwala tayo na ang Diyos ay lagi nakikinig at hindi lamang basta siya nakikinig sa ating mga panalangin, patuloy siyang tumutugon. Alright? So ngayong umaga ay nais nating pasalamatan ng Diyos minsan pa sa lahat ng pagkakataon na binibigay sa atin na tayo ay magkatipon-tipon sa biyaya ng ating Panginoon. At ngayong araw nito, bago tayo manalangin, siyempre, nais ko ding patuloy na i-acknowledge and appreciate, alright, at i-welcome yung lahat ng ating mga viewers. Palagi ko itong ginagawa para at least maramdaman ng bawat isa na kayo ay welcome sa ating palatuntunan lang ito. You are always welcome sa ating programang ito ng 5 minutong panalangin para sa iyo. So, na-appreciate natin at ina-acknowledge si Najeya Sala Alani from Canada. Alright, magandang anong oras na ba dyan? 7:00 na ng gabi. Janet Sorera, Stella Maris Laron, Pastor Sani, Cora Rabadan Vergara, Marisa Rimulyo, Boy Okong, Bishop Alex Santos, Emelda De Leon, Amila Natividad, Jesus Morada Prestado, Maria Lourdes Francisco, Pastor Lovino Concepcion, Julian Briones. Yan. Yan yung mga nandito sa listahan natin. Sa kabila, tingnan natin. Alright. Tuloy natin ang pagbati at pag-appreciate sa ating mga viewers ngayong umagang ito. We have Bishop Alex Santos, yan, Boy Okong, finished. Nove Redima, Joel Rada, okay, Misaw Miura, Celso Cruz, and Bishop Eloy Cabilian. Okay, maraming salamat pong palagi, okay, sa inyong pagsama sa atin. Alam niyo, inagahan ko ang pagpuprograma, pag-e-air, no, kasi palagi ako nagkakaroon ng problema pag yung actual na nag-e-air o nag-online, saka naman ang internet o hindi ko na po maintindihan kung saan nanggagaling ang problema. Kasi lagi na lamang akong parang naka-freeze every time na mayroong service o meron tayong program na katulad ng ganito. Hindi ko na malaman, kaya ho ang inagahan ko para kung sakali man ay magawan ko ng paraan. Okay? So salamat sa Panginoon, nakisama naman siya. Alright, bago tayo mag-pray ngayong umagang ito, ay siyempre, basahin muna natin isang bahagi ng salita ng Panginoon. I don't know if you're familiar with this verse na I'm going to read. Ito ay sa Psalms chapter 37 verse 3 up to verse 5. Okay, dito ay malinaw na ito. Of course, doon sa mga mahilig sa mga memory verse, familiar kayo sa verse 4. Sabi ng verse 3 ganito, trust or lean on, rely on, and be confident in the Lord and do good. So shall you dwell in the land and feed surely on his faithfulness, and truly you shall be fed. Delight yourself also in the Lord, and he will give you the desires and secret petitions of your heart. Commit your way to the Lord. Roll and repose each care of your load on him. Trust, lean on, rely on, and be confident also in him, and he will bring it to pass. I'm reading from the Amplified Version. Okay? Now, itong mga talatang ito ay minsan pang magbibigay sa atin ng pagpapalala na pag tayo ay nabuhay sa biyaya ng Diyos, we tend to always put all the trust in God sa buhay natin. At ito yung isang bagay na David is teaching us on how to live this way. Kaya yung unang-unang sinabi niya dito sa talatang binasa natin, trust in the Lord. No, yung trust dito, pag kinuha natin ito, binasa natin sa Amplified, is to lean on, rely on, and be confident
No, pag sinabing trust, pag sinabing lean sa Tagalog, sasandal ka doon na alam mo na pag ikaw ay sumandal doon sa isang bagay na sasandalan mo, hindi ka itutumba. Okay? Yun yung isa sa magandang paalala about the word trust. Ngayon, ituloy natin ang ating pag-aaral. No? Sabi niya dito, trust in the Lord, feed on His faithfulness, commit your ways to the Lord, trust also in Him. Now, dito ay gusto kong makita natin na God wants His people to be characterized by goodness. Okay? Yung ano yun in-affirm ito ni David na walang ibang mabuti na Diyos. Siya lamang. Kaya sabi ng talata dito sa Psalms chapter 14 verse 3, there is none who does good, no, not one. Okay? So doon sa mga gumagawa ng mabuti, dapat nating maintindihan na dapat gumawa na muna ng mabuti ang Diyos sa buhay natin at sa pamamagitan ng buhay natin ito. We must learn and we must know how to do good on how God works within us. Kasi pag nakita natin ito that those who place their trust in the Lord, okay, they are going to find the will and the strength to do that which is good in the sight of God. Yung pag tayo ay totally nagtiwala sa Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan, sa lahat ng ating mga problema, doon tayo nakakasumpong ng kalakasan na pagkatapos nating makatanggap ng pagpapala sa Panginoon, gagawa naman tayo ng mabuti. Kasi magkasunod dyan mga kapatid. May isang talata sabi ng Bible, trust in the Lord and do good. We need to be faithful in doing good. God's people must be nurtured in God's faithfulness. Ito yung mga bagay na tinuturo ni David. Sabi niya, dwell in the land and feed on His faithfulness. Okay? Kaya yung mga nagtitiwala sa Diyos, hindi lamang siya nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala siya sa isang faithful na Diyos. So habang yun ay tumatagal, habang nakakaranas tayo ng katapatan ng Diyos, nagiging faithful servants naman tayo ng Diyos. Listen to this, isama natin. If you are going to understand that you are serving a faithful God, therefore, we must become a faithful servant of God. Naget nyo ba yung connection? No? May tinuturo sa atin dito kasi ang problema ng iba, they always want God to be faithful sa lahat ng mga kailangan niya, pero yung kanyang faithful na pagiging lingkod ng Diyos ay hindi nag-i-increase. I hope you understand me. Kaya yung buhay, yung gawa ng Diyos sa buhay natin, dapat ito nating makita na nakasentro lamang ito, okay, sa Diyos. Yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Diyos, okay, nakasentro lang ito sa Kanya. Maraming mga bagay at mga pagkakataon, mga minamahal na si David ay nanalangin na yung pusong ito ay mapuno ng takot sa pangalan ng Diyos. Okay? Kaya nga, pag nakita natin ito, yung habang tumatagal, yung mga ginagawa ng buhay, ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, dito tayo nagkakaroon ng yung talata na binanggit ni David. Sabi niya, delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Okay? So, pag pinagsama-sama natin yan, dapat habang tumatagal, okay, habang tayo ay nakakaranas ng katapatan ng Diyos, tayo din ay nagiging matapat na lingkod ng Diyos. At pag habang tumatagal yon, nadidevelop ang godliness sa buhay natin. Iba na yung gusto nating mangyari. No? We have a growing interest in walking in the ways of the Lord. Iba na yung gusto mong gawin. Hindi na yung desire na, hindi na lamang yung desire na gusto mo. Ngayon, ang nangyayari habang nakikita mo yung katapatan ng Panginoon, nagkakaroon ka ng desire sa puso mo na diretso na sa Panginoon. Iba na yung nararamdaman mo. Kaya nga habang tumatagal, ito yung magiging panalangin natin, sabi ng Psalms 24 verse 4 and 5, sabi niya, show me your ways, O Lord, teach me your path, lead me in your truth, and teach me. Okay? Kaya,
alam nyo, pwede lang nating maranasan na turuan tayo ng Panginoon kapag willing tayong ipagkatiwala sa Kanya yung buhay natin ito na siya ang magdidirect. Alright? Kaya, sabi ng Bible, pag tinuloy natin ang pagbabasa, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Okay? Kaya, sana ngayong araw na ito, mga minamahal, bago tayo manalangin, I want you to trust in God para makita mo yung kanyang goodness na nadidevelop sa buhay mo. Paano yon? Sa panahon ito nang tayo nasa ilalim pa din ng COVID-19, no? The goodness of God speaks of His commitment to provide your daily need. God is committed to provide all our daily need. Yan yung goodness ng Panginoon. So, the more we put and entrust sa Diyos, ang lahat ng bagay sa buhay natin, doon naman natin nakikita yung kabutihan ng Diyos na nadidevelop sa atin. So, I pray that today you are going to have the ultimate joy from your heart na yung desire ng puso mo ngayon ay hindi lamang para tumanggap sa Panginoon, but ang desire ng puso mo ngayon ay makilala mo ng mas malalim pa, ng lubusan pa ang ating Panginoon. Kaya sana ito yung maging prayer natin. Lord, I want to trust in you that I might see your goodness developing in my life. I want to have you as the ultimate joy of my heart, that you might have free reign to plant your desires deep within me. Sana ito pa yung kasama sa prayer natin ngayong umaga. I want to entrust my life into your hand that I might have you controlling my daily path. Ito yung magandang panalangin natin, mga minamahal. Prayer is not only receiving something from God. Prayer is something na dapat nating maunawaan na ang desire natin, pag lagi na lang tayong nakakatanggap ng pagpapala ng Panginoon, alright, ay hindi titigil, okay, ang pagpapasalamat natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Alright? Kaya ngayong umagang ito, mga minamahal, ako naniniwala na sa ating sama-samang panalangin ito, hindi ko lang kayo dinadala sa katotohanan na ang Diyos ay buhay. Hindi ko lang kayo dinadala sa kaisipan na ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. Bagos lalo kung dinadala kayo sa isang mas malalim na pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Because the more we receive God's goodness, dapat the more din tayo na matuto na magbalik sa Kanya ng ating paglilingkod. The more we see that God is a faithful God, dapat nag-i-increase din na tayo ay nagiging faithful servant of God. Alright? Kaya ngayong umagang ito, mananalangin tayo. And this is our prayer for this morning. Nawa, maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga nakasama sa ating panalangin ngayong umagang ito. Alright? Sa lahat ng mga nag-join sa ating sa panalangin ito. I pray na yung word na narinig natin is somehow it will help us doon sa ating relasyon sa Panginoon. At of course, ating ding wini-welcome, ina-appreciate si Precious Remolio. Alright? Meron pa yan. Hindi ko lang alam kung meron pa. Also, we have here, we want to include Christ Immutable Church, Bernie Gatchalian, and Pastor Hano Palit from Indonesia. Well, I hope that today the Word of God is enough para makita natin, yun pala yung magandang prayer. Na sa ating prayer ay ipanalangin natin, Lord, I want to trust in you. Alam niyo pala, yun ang lalim noon. The more you are entrusting to God everything in your life, the more God is revealing to you His goodness. Remember the word. God is committed to supply all your needs, your everyday need, your daily need. Alright? So, anong gagawin natin? Kundi magpasalamat na lang sa ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ang prayer natin is hindi lamang nakapokus sa financial, physical na pagpapala ng Panginoon. Although kailangan natin yan. Pero the more we become intimate with God, the more yung blessing ng Panginoon ay
hinahabol na tayo, nilolocate na tayo. Alright? So manalangin po tayo ngayong umaga at nawa ay maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon sa buong maghapong ito. Minsan pa, aming Diyos, kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo at nagpapasalamat, Panginoon, na sa aming araw na ito, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Pinaalalahanan mo kami mula sa iyong mga salita na kami ay magpakiligaya sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng mga bagay na kailangan namin ay ibibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Naunawa namin ang ibig sabihin ng Panginoon na kung uunahin ka namin, kung sa'yo namin ititiwala ang lahat ng bagay, Panginoon, ay i-reveal mo sa amin, Panginoon, ang lalo pa na katotohanan ng iyong mga salita that you are a good God. You are the only faithful God. You are the only good God, Lord. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, dinadalangin ko po ngayong araw na ito. O Diyos, ang pagpapala mo po, Panginoon, sa bawat isang anak mo na kasama namin sa prayer na ito, Panginoon. Salamat sa paalala ng iyong mga salita, Panginoon, na ang maging prayer namin ngayong araw na ito, Panginoon, yung matutunan namin ipagkatiwala sa iyo ang buong maghapong ito, Panginoon. Matutunan namin, Panginoon, na ang pinanggagalingan ng aming kagalakan ay manggagaling walang iba kundi ikaw, Panginoon, na yung maging desire ng aming puso, Panginoon, ay maging mas malalim pa, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang aming panalangin ay na ang buhay namin ito ay aming ini-entrust tayo sa iyong mga kamay, Panginoon, upang sa buong maghapong ito, Panginoon, take full control of our daily life. Take full control of our daily path, Lord. And I pray, Father, that today, Lord, this early morning, Panginoon, ay patuloy na mararanasan ng iyong mga anak, Panginoon, ang iyong mga pagpapala. Dinadalangin ko, Ama, ang pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal sa pangalan ni Jesus sa lahat ng mga nakasama namin sa panalangin ito, Panginoon. At hindi lang yon, Panginoon, patuloy mong i-reveal sa amin, Lord, na ikaw ang mabuting Diyos. Walang iba, Panginoon. Walang pwedeng ikumpara sa iyo, Panginoon. You are the only true God, Lord. You are stronger than the strongest, Lord. You are mightier than the mightiest, Lord. You are higher than the highest, Lord. No one can ever compare to you, Lord. No one can ever take your place, Lord. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, maraming salamat itinitiwala namin sa iyo ang buong maghapong ito, Panginoon. Yung aming direksyon sa iyo manggaling, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, idinadalangin ko ang mga pagpapalang pisikal, material, espiritual, at pinansyal sa lahat ng mga anak mong kasama namin sa panalangin ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, salamat po. Naniniwala kami sa iyong mga salita. Naniniwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon. Samahan mo kami sa buong maghapon, Panginoon. Ang iyong mga anak na may karamdaman ngayong araw na ito, patuloy nilang maranasan ang iyong himala, ang iyong kagalingan, Panginoon. Dinadalangin namin patuloy sa iyo, Panginoon, ang aming pong bayan, ang aming pong mayor, ang aming pong presidente, Panginoon, ang aming pong vice president, Lord, ang lahat ng mga senador, lahat ng mga congressman, ang lahat ng mga governors, mayors, and even barangay captains, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, ang aming bayan, dinadalangin ko, maging ang aming mayor, ang aming vice mayor, ang lahat ng konsehal ng bayan, ang lahat ng mga kapitan, Panginoon, lalo na po ang kapitan ng Metro San Jose, Panginoon. Idinadalangin ko, Panginoon, patuloy na pagpapala mo sa mga kanila. Maranasan nila, Panginoon, na ang anumang ipagkatiwala sa iyo ay pinakikitaan mo lalo pa, Panginoon, ng mga bagay na kamangha-mangha at mga bagay na hindi namin kayang unawain, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang aming Kapitan Guzar, ang aming Kapitan Llames, Kapitan Alday, Kapitan Tuatis, maging ang aming Kapitan Suarez, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, we pray na ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy na nadali ang iyong himala, Panginoon, ang iyong mga pagpapala. Lord, dinadalangin namin ang lahat ng mga frontliners, lahat ng mga medical expert, Panginoon, yung mga decision maker at mga decision taker, Panginoon. Lord, dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga COVID patients all over the Philippines at lalo na po dito sa aming bayan, Panginoon, ng General Mariano Alvarez. Patuloy namin inaangkin, Panginoon, hallelujah, na magkakaroon ng full recovery sa lahat ng mga pasyente, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, we also intercede, Lord, even sa lahat ng mga simbahan, Lord God, sa buong GMA Cavite, sa lahat ng mga karating bayan ng GMA Cavite, Panginoon. Salamat, Lord, ngayong umagang ito. Inangkin na po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapala mo. Lord, salamat sa pagpapalala mo sa amin ng iyong kabutihan.
Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Muli, marami pong salamat sa umagang ito. Nawa ay naunawa natin ang mga salita ng Panginoon. Every morning, gagawin po natin ito. Ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Alright? So, salamat din at also I would like to acknowledge and appreciate Pastora Melanie Calungsod and Almira Rivera, Bishop Robert Neri, Brother Marlon, Evangeline Santos. May the good Lord bless you and expect your bountiful blessings prepared by God for this day because God is a good God. His goodness will not end. His mercy will not end. Alright? So marami pong salamat. Purihin ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Enjoy nyo lang ang araw na ito na araw ng Martes. Tuesday. Piliin nyo yung maganda, piliin nyo yung maayos, piliin nyo yung kung ano yung kanais-nais, piliin nyo yung kung ano yung makapagbibigay sa inyo ng kagalakan. Alright, marami pong salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Kung kami ay luluho at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Uulan ng